Hello, magandang hapon sa inyo lahat mga kababayan ko. So meron tayong pag-uusapan na naman uli. So ito ay tungkol sa post ni Tuesday Vargas, no? So ito yung post niya. Ito pala si Ma'am Tuesday Vargas, nagpe-painting pala ere. To be fair, ganda ng mga paintings niya, ha? Katulad nito, oh. Yung ano. Ganda rin ng mga ano, maganda rin yung mga paintings na binibenta niya. Ayan, oh. 'Di ba? Now, meron siyang hinanakit dito. 'Di ba? Kilala kasi siya na ano eh na maano din magsalita to pagdating sa politics eh. At sa mga current events si Ma'am Tuesday Vargas. Ngayon sinasalakay siya nitong mga basher. Sabi kaya pangit ang arts mo, pangit kasi ugali mo. Why publicize it? Graduate ng UP, sayang tax namin sa inyo. Ending yung anak is psychology incapacitated. Halatang binuhay ka ni Vice ganda. Walang may paki sa'yo, gumawa ka lang ng issue na mo. Kaya hindi ko bet komedyante yan si Tuesday kasi masyadong mataas ang ego. Kahit hindi naman sikat, ang corny pa ng patawa niya. Talagang pinipersonal siya, no? Dami ko di ba nag-attempt ka mag-suicide? Tinuloy mo na lang sana. Wala ka namang kwenta pa, famous ang puta, tangna mo. Grabe. Pangit po, gaya nyo po. Ito yung sa paintings niya na, mga pinagsasabi. No? So, pakinggan natin yung, ba't ayaw nang mag-usad? Kahit ibigay mo yan, kahit kanino, hindi isasabit, maniwala ka. Kaya wag ka na magalit. Wag mo na kasi i-post, parang may sapak. Itago mo na yan, wag mo na ipakita. Sino ba nagsasabi ng di maganda? Babae ka ba? Ang ganda naman pang bata. Grabe yung mga salita, no? Basura. Kaya pangit ang arts mo, pangit kasi ugali mo. So, ito yung mga pinagsasabi sa kanya, no? Ito yung sabi ni Tuesday. Pasikatin natin daw. Pasikatin. Pasikatin. But, ilan ba followers ni Ma'am Tuesday? Oy, to be fair ha, 200 plus thousand ang followers niya. So, ito yung sabi ni Tuesday Vargas. Pasikatin natin, ganito sila sa araw-araw. Walang habas na siraan ng pangalan ko at reputasyon. Kahit wala naman akong ginagawa sa kanila. Well, welcome sa internet. Ganyan talaga. Kasi kapag nagsalita ka, ah, ng automatic na yan eh. Kahit ano naman, kahit hindi naman sa'yo, kahit nagsalita ka, it so happen na kontra sa paniniwala ng iba, dadating talaga sa ganyan, 'di ba? Ano 'yan eh, common 'yan sa cyberspace, yung mga ganyan. Lumalaban ako dahil hindi makatarungan na estimahin nyo ang pagkatao ko. Gayong hindi nyo ako kilala. Ang pagsabi na sana ituloy ko na lang ang pagpapatiwakal ko ay sobrang kademonyohan at taong walang empathy lang ang nakakasabi niyan. Thank you everyone who has reached out with constructive feedback and support. I welcome healthy discussion, but toxic or abusive comments will be removed. And the accounts will be blocked to keep this space safe for everyone. Pero ibang usapan ng personal attacks. Sa panahon parang binigyan na ako ng lisensyang maging mal-edukado at bastos, ihahabla ko ang sino mang lapastangan. Page ko ito, feed ko ito. Napakadaling mag-unfollow. Napakahirap magpakatao. Mali, ganun talaga men eh. Pero yung karapatan mo na ihabla, no? Go lang. Pero hindi matatapos yan. Mauubos ang pera mo dyan. Kahit libre
yung ano, yung pagkaso mo, mauubos ang panahon mo, 'di ba? Maybe maparusahan yung iba, no? Matauhan yung iba, pero nandyan always yan eh, 'di ba? Automatic 'yon. Halimbawa may sinabi ka, tapos hindi sumwak dun sa dun diyan minsan ako bad trip sa mga ganyan. Hindi na lang labanan yung argument, no? Dadaanan ka sa personal. Pero wait lang ha. Yung ibang comment dito kasi, no? Ito medyo may pagka-personal to eh. Ah, ito siguro no yung kaya hindi ko bet komedyante yan si Tuesday kasi masyadong mataas ang ego. Kahit hindi naman sikat, ang corny pa ng mga patawa niya. Yung mga ganito, hindi naman kadima-demanda to eh. Opinion naman ito eh. Di ba? Hindi ko bet yung na komedyante yan. Siya yun. Wala namang problema dito sa comment na to. Masakit siya, oo. Di ba? Pero, opinion ito eh. Hindi, wala naman libelous dito eh. Ito hindi to maganda. Di ba? Masyadong personal naman ito. Yan, yung comment na yan. Pangit po. Medyo may pagka-personal din. Ito, kahit ibigay mo yan kahit kanino, hindi isasabit maniwala ka. Kaya, ito pwede itong pang-motivate eh. Pwede itong pang-motivate eh. Ano pa ba ibang comment? Itago mo yan. Ito naman, dinidiktahan ka naman. Wag naman ganito. 'Di ba? Sino nagsabi ng di maganda? Babae ka ba? Ganda naman pang bata. Ito pang asar lang talaga to. Ito, walang ano to, walang kwenta to, men. Hindi naman Oo, nakakaasar siya, no? Pero hindi naman, pang-asar lang talaga doon. Hindi naman siya, pwera na lang yung kanina, yung talagang may kinalaman na sa pagpapatiwakal, di ba? Yun ang, ano, ito hindi rin to, okay lang to. Masakit, pero okay lang yan. Ito, personal talaga to. Yan, yan. Graduate ng UP, sayang tax namin. Ito, hindi rin maganda to. Yung idamay mo yung anak. Doon lang tayo doon sa art. Okay, okay lang yung ito yung basura. Yan. Kasi art yung pinag-uusapan eh. Pero yung sasabihin mo to, no? Yung ganito, medyo may pagka-personal ito eh. Lalo na to, oh, dinamay pati yung anak. Ito, wala palang pake. Ba't ka nagko-comment, di ba? Masyadong malayo na yung context. Ito yung pinaka-okay na comment sa lahat. Ito yung hindi ko nakikita ng... Although masakit siya no, kung maririnig mo, pero hindi ko naman siya nakikita ng libelous. Or ano. Sinabi lang, hindi ko bet yan. Corny magpatawa. Ito yung pinaka-okay. Na hindi dapat iniiyakan. Tagal na ni Ma'am Tuesday, bakit apektado pa rin siya sa ganito? Hindi kasi nawawala yan eh. Lalo na kung halimbawa, medyo ang mga post mo kasi nun kasi, medyo may pagka-politics din. Tsaka may mga pananaw ka rin na, kasi ganito yan pag may topic ka na diniscuss, tapos may dalawang panig, automatic yon. Pag nagsalita ka doon, pwedeng magalit sa'yo yung panig na tatamaan mo. At pag natamaan mo yon, pwede kang personalin, pwede kang, alam mo na, lahat ng ibabato sa'yo ay gagawin.
Ganyan eh, hindi na magbabago yan. Ngayon, dahil pinakita mo na affected ka, no, na hindi ko naman masisi, kahit ako din naman siguro, baka isa-isahin ko yung nag-comment na yan, mumurahin ko din. Kaya lang, pag pinakita mong affected ka, no, mas lalong nanalo sila. Nakakainis nga naman, di ba? Para kasing katiyan na ano eh, na ah, masarap kamutin, na dapat hindi mo kinakamot. Di ba? Kaya nga pansin nyo, di ba pag nagpapa-shoutout kayo sa akin, gusto ko idaan na lang sa ano, idaan na lang siya sa Messenger. Kasi pag sa comments, kukuha ko na siya. May nababasa kasi ako doon na ayoko, no? Mga basher, 'di ba? Kaya ako nasasabing ayoko, yung parang makokompel akong patulan na dapat hindi na. Kaya sa ano na lang ako, bibihira ako eh. Hindi ko naman sinasabi hindi ako nagbabasa ng comments ha, pero hindi ko binibigyan ng 100% na ano na attention ng comment section. Kung may mabasa ako, kung ano lang yung madaanan ko, sige, sasagutin ko. Pero yung iisipin nyo na iisa-isahin ko lahat yon, hindi. Kasi para ako naghahanap ng ano dun eh, ng sakit ng ulo eh. Anyway, no, ano ba lesson na matututunan natin dito? Wala, ganyan talaga eh. Pag ginusto mo maging influencer, or ginusto mo na magkaroon ng channel at social media, darating at darating dyan. Yung mga ganyan. Mahirap naman talaga kasing anuhin yan. Ah, mahirap yan na ano na paglabanan. Pero kailangan, 'di ba? Kasi kung ito lang ang papansinin mo, mauubos ang oras mo dito eh, 'di ba? Yan na lang ay iisipin mo. Unlike kung hindi yung mga kilala ko no, katulad ni Sian Gaza, si Aga si Ching din nagsabi. Sino pa ba? Basta yung mga ganon, mga kilala ko, hindi rin sila nagbabasa ng comment section. Ang may nagbabasa para sa kanila. Pag may nabasa na positive na suggestion, saka lang isasabi sa kanila. Pero pagka negative, syempre wag na sabihin. Dagdag din kasi sa stress. Si Doc Willie Ong, di ba? Parang dyan siya na stress. Kasi nagpolitics si Doc Willie Ong eh. Eh alam mo na, pag halimbawa nagpolitics ka, no? Nakalaban niya yata nung si Sara. Eh alam mo naman na fan base si Sara ni BP Sara, di ba? Kahit hindi lang si BP Sara, kahit sinong politiko, ang goal talaga nila pahinain yung kalooban mo, di ba? Yun lang. Anyway, mga kababayan ko, yun lang naman pag-uusapan natin ngayon. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.